Nandito naman tayo mga boss. Ito mga boss. Ito na yung part to sa ating paggawa ng hanging cabinet mga boss. Pagkatapos natin nilagyan ng edging mga boss, yung harapan ng plywood, pinatuyo natin ng 24 hours. Ngayon, tuyo na mga boss, kailangan natin linisin yung gilid. Yan, diskarte lang mga boss, hindi natin iabot sa plywood yung pag-cleaner. Baka masira yung ply ng plywood. Makakainan ng cleaner mga boss. Dandahan lang tayo mga boss, dahil ang pinaka-finish nito mga boss, mag-grind tayo mga boss para mawala yung mga gaspang sa plywood at saka yung mga mahaba pa yung mga edging malinis sa pag-grind. Medyo marami ito mga boss dahil ang linisan natin yung lahat ng parts sa ating hanging cabinet. Ito yung lang mga diskarte mga boss. Kailangan mga boss, mag-cutting tayo sa lahat ng parts sa hanging cabinet, hindi yung individual yung pag-cutting. Yung iba buuin yung body, yung frame, tapos yung mga shelf at saka sa vertical sa gitna saka puputulin. Ang sa atin mga boss, pinutol natin lahat at saka mag-layout muna bago magputol. Lahat ng parts mga boss pinutol natin, tapos nilagyan ng edging. Ito, naglinis na tayo sa lahat para tuloy-tuloy na yung pagbuo natin. Kumbaga mga boss, step by step. Yung una, pinutol natin lahat, tapos nilagyan ng edging, tapos ngayon naglinis na tayo. Ito mga boss, medyo mahaba ito nga video mga boss dahil pinurward natin mga boss nga 2 times lang mga boss para hindi naman parang kingkoy. Pagtsagaan lang niyo mga boss. Ang sa atin lang mga boss nga tutorial lang kung anong gawin, paano gawin, sa baka makatulong tayo sa iba nga hindi pa marunong. Yung mga marunong na boss, hindi sa kanila ito nga video mga boss. Kumbaga mga boss, meron lang tayong content na nag-video tayo sa ating mga trabaho. Ang haba pala nitong cabinet mga boss, yung isa mga boss, 104 inches. Mga 7 feet and a half mga boss. Then ang isa mga boss, 122 and 3/4. Kumbaga malapit na siya mga 10 feet. Ang isa malapit na din mga 8 feet. Ito yung lahat na parts, medyo madami. Pagkatapos natin nalinisan mga boss, yung sa gilid naman mga boss, yung sa harapan tulad ng mga nauna natin nga diskarte paano tayo maglinis ng vertical at saka mag-layout. Ito mga boss, dininikit natin mga boss sa isang part mga boss, yung 7 and a half feet. Ang vertical niya mga boss 5 lang. Dinikit natin para sa paglinis, para pareho yung eskwala niya mga boss. Kailangan natin idikit yan ang basihan natin sa 5 pirasong pang vertical. Kailangan pareho yung sukat, katulad dito mga boss. Then sa isa mga boss, 6 na piraso yung sa 10 feet. Kaya tinikit natin mga boss, kailangan
iisa lang yung layout para hindi magkasalungat mga boss. Kailangan idikit natin na linisan. Ito lang yung diskarte natin mga boss, kung para hindi magkasalungat yung parts niya mga boss, dahil anim na piraso at saka 5 ya, kung individual mo yan susukatan at saka linisan, sigurado ako mga boss magkasalungat yan, hindi yan pareho. Hindi katulad nito mga boss, dinikit natin at saka plinira natin, parehong pareho yung sukat. Kung maka-diferensya man mga boss, at least nga sabay yung depekto, hindi kasalungat. Yan lang po ang diskarte mga boss, nga yung trabaho natin, yung eskwalado at saka tontonado o walang tabingi, basta ganitong diskarte. Sa iba mga boss, kung anong nasanayan nila, sa kanila na yan, pero sa atin kailangan natin ng katulad nito mga boss, eskwala muna natin na pliniran. Ganun lang mga boss, para sa tamang sukat at eskwalado. Ganon din sa horizontal mga boss. Ito naman yung vertical, inuna natin. Ganon din sa horizontal, idikit na natin para hindi tayo mahirapan, at saka yung paggawa natin hindi man masiro-siro, at least nga ginawa natin ang lahat para ma-perfect. Pero walang perfecto sa trabaho mga boss. Kailangan mo ng diskarte at saka maiging maiging pag-analyze sa trabaho. Kailangan lang disiplinado yung pagtrabaho mga boss, pulido, at saka hindi ka magmamadali. Yan lang po importante mga boss. Yan din, ito yung sa horizontal naman mga boss, yung sa shelf at saka sa ibaba lang ito mga boss, dahil ang itaas ito 1/4 lang ang plywood. Nalagyan na natin ng kahoy sa harapan, yung lalagyan ng baseboard. Meron siyang kahoy sa likuran para sa lalagyan natin ng screw. Yung stick screw mga boss, pag ikabit natin na sa concrete, sa walling. Yung iba mga boss, naglalagay sila ng kahoy muna bago ang kabinet. Sa atin mga boss, diretso na tayo kabinet, ikabit ng kabinet, bari na lang tayo. Meron na siyang kahoy sa kabinet, sa loob ng kabinet, hindi sa likuran. Itong isa mga boss, medyo nakita niyo mga boss, maiksi siya mga boss, dahil meron niyang mga, kumbaga mga boss, naka-advance ka sa anong mangyari pagdikit mo sa doon sa area. Kumbaga meron kang kanang advance na, meron pa kang adjustable, kailangan mo ng kuhanan para mapasok. Kumbaga meron kang allowance. Yan ang diskarte mga boss. Pagkatapos i-layout natin mga boss, yung vertical niya i-layout muna natin, tapos lagyan natin ng guhit sa gilid-gilid, ito mga boss, at saka sa harapan.
Nakita niyo mga boss, yung maiksi yung isa mga boss, dahil yung isa sa taas mga boss, yung sa ibabaw, yan ang shield, hindi yan kapareha. Ang shield mga boss kailangan maiksi sa frame. Yan, nilagyan natin ng guhit mga boss sa harapan, dahil pagkatapos ito mga boss, pagkatapos natin ma-layout, tanggalin natin ito, mag-grind naman tayo sa harapan at saka sa likuran. Hindi na mawawala yung marking sa harapan at saka sa likuran, yung sa gilid. Kaysa dito sa top mga boss, yung front niya at saka sa likuran, mag-grind tayo dyan. Yan, dito sa mga gilid niya, meron ng marking, hindi na yan mawawala. Pagkatapos natin i-grind, magmasilya muna tayo bago natin buuin, para hindi na tayo mahirapan magmasilya. Pag nabubuo na, medyo hirap tayo magmasilya mga boss, dahil magbubuhat tayo. Malaki na yung cabinet dahil nabuo mo. Kailangan yung parts niya, kailangan mo na magmasilya bago ibuuhin, dahil yung paggawa natin mga boss, by step lang ito mga boss, dahil nag-iisa lang tayo. Kita yung nagbubuo, magpintura, kita lahat mga boss. Meron lang tayong karamay nito mga boss kapag ikakabit na, pag i-deliver na, meron na tayong mga karamay. Ito pala yung kahoy mga boss, itong mahabang kahoy. Nandyan na yung layout natin mga boss, hindi na tayo mahirapan. Naka-layout na yan, ay meron na yung mga sukat at saka mga guhit. Diyan lang tayo mababase para tuloy-tuloy na yung pag-layout. Hindi yung magkuha ka ng steel tape, tignan mong sukat yung drawing. Kailangan naka-layout na sa kahoy para tuloy-tuloy na yung pag-cutting at saka pag-layout. Then pagkatapos mga boss, natapos natin sa layout, lahat mag-grind na tayo. Tulad sa nauna mga boss, yung sinasabi ko, hindi matatanggal yung guhit sa gilid dahil hindi naman yan tapos na yan sa paglinis. Dito naman tayo sa front, yung sa harapan at saka sa likuran, yung nag-grind na natin, wala pa yung marking, nasa gilid lang, para meron na tayong guide. Pagkatapos nito, pag masilya na tayo, ibabalik na natin yung yung guhit. Nagbabase tayo sa gilid. Meron na naman tayong marking. Yan lang diskarte mga boss. Ito mga boss, wala naman itong problema, kaya tapos na tayo sa pag-fix sa lahat ng parts. Ang kulang lang nito, yung pagmasilya at saka pag-cutting sa mga shield, yung palamano. Wala na tayong problema sa pag-set nito mga boss, dahil set na to lahat. Yan, gamit pala natin na liha mga boss, 60. Hindi na kailangan mano-mano mga boss, dahil magmasilya naman tayo ng short tight dito. Yan, discard natin mga boss, dahil pintura to. Yan, meron tayong short tight mga boss, madami tayong short tight. Ang diskarte ko lang nito mga boss, mga makatipid tayo, magmasilya muna tayo mga boss bago natin i-primer. Then pagkatapos mo primer, iliha yung final nga color na mga boss, para makasave tayo sa pintura. Ang iba mga boss, yung proper yun mga boss siya pag pintura, mag primer ka ng epoxy, tapos patuyuin, tapos masilya ng acrylic putty,
Pero sa atin mga boss, para maka-save tayo sa pintura, imasilya muna natin mga boss, tapos mag-primer, tapos iliha, tapos mag-final color. Yan ang dalawa lang yung pagpipintura natin, primer, then final color. Kung sa isa mga boss, mag-primer ka, tapos magmasilya, primer, tutuyuin, tapos magmasilya, tapos magliha. Pagkatapos mo magliha mga boss, mag-primer ka ulit, then liha, then final color. Kumbaga mga boss, dalawa yung pagka-primer mo, basta unahin mo yung primer. Yan ito mga boss, dahil matibay naman itong Sure-Tight, kaya ito yung diskarte natin. Kung wala pa tayong Sure-Tight mga boss, dapat mag-primer muna tayo bago magmasilya. Dahil meron tayong Sure-Tight, matibay naman ito mga boss. Nasa lata naman mga boss, wood repair plastic varnish. Kaya pwede ito maiuna sa pagmasilya sa kahoy, sa plywood. Yan ang Sure-Tight. Pwede unahin yung masilya saka ng pag-primer. Yung mga fatter putty mga boss, yung putty, acrylic putty, kailangan mag-primer ka bago ka magamit ng acrylic putty. Yan lang po ang proseso mga boss. Ang sa atin lang, inuna lang natin yung masilya. Then pagkatapos ito mga boss, magbuo tayo ng palamano, yung nasa gitna at saka sa shelf. Ito na mga boss, ito yung sinasabi natin mga boss, kung mayroong shelf, kailangan natin kuhanan dito para ipasok yung isa mga boss, yung shelf. Kumbaga mga boss, palamano mga boss. Ito parang lagarin natin mga boss, ito yung blade ng banso. Ang ganda gamitin mga boss, walang kahirap-hirap gamitin. Ang talas, sobrang talas mga boss. Tapos yung ipin dito mga boss, pinakamaliit ng ipin, number 10. Parang medyo malaki lang sa yung lagaring pang bakal. Ito yung diskarte namin mga boss, kung merong shelf at saka yung palamano yung diskarte. Palamano, hindi siya putol, para matibay. Pagkatapos lagari yung gilid mga boss, yung isang parts, kailangan natin sukatin natin yung plywood para sigurado tayo, para fix na fix mga boss, walang gaywang malaki, kumbaga merong singaw. Pagkatapos ito mga boss, katapos natin yung lagiriin yung mga shield, yung mga palamano, abangan mga boss sa pagmamasilya nito, yung Sure-Tight nga gamit. Ito yung diskarte natin mga boss para matibay. Yan, nakita nyo mga boss. Dito naman tayo sa isa mga boss.
Hindi naman to matigas nga plywood mga boss dahil ordinary reto mga boss. Hindi to Santa Clara. Yan, sabi ko lang sa may-ari mga boss, kailangan natin isolidnom para iwas sagay ay iwas tayo sa mga piste, sa mga alikabok. Ito na mga boss. Abangan sa susunod mga boss pag mamasilya natin mga boss. Hanggang dito lang tayo mga boss. Maraming salamat. Follow, like, and share lang mga boss at subscribe my YouTube channel mga boss. Hanggang sa abangan sa part 3 mga boss. Paano natin gawin mga boss. Maraming salamat.